Apostoles ng Panginoon. Kailan pa man matalinghaga ang pamaraan ng ating Panginoon, sinugo niya ang mga alagad buhat sa iba't ibang estado na walang limitasyon ayon sa kanilang katayuan sa lipunan o anumang kaalaman. Kaya't bagamat wagas, ang nagawang paglingkod ng mga alagad ay katanging-tanging tunay. San Pedro Apostol. Simon Pedro, ikaw ay bato at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Tinaguriang prinsipe ng mga apostol at ang unang santo papa ng simbahang Katoliko. Isang mangingisda bago pa man hinirang ng ating Panginoon upang maging mga malakayan ng tao. May hawak na susi kung ilarawan, kapagkat sa kanya ibinigay ang karapatan sa langit at lupa. Katabi niya isang manok na sumisimbolo sa mga ikatlong ulit na pagtatwa kay Jesus noong panahon ng Panginoon ay naghihirap. San Pedro Apostol. San Andres Apostol, anak ni Jonas at kapatid ni Simon Pedro, mangingisda na mula din sa Bethsaida, Galilee, at isa sa mga alagad ni Juan Bautista. Bago pa naging apostol ni Jesus, siya ay may hawak na banal na kasulatan kung ilarawan. Siya ay tinaguriang na patron ng mga mangingisda at pintakasi ng hindi magkaanak at ng matatandang binata o dalaga. San Andres Apostol. Santiago Apostol ang matanda. Nakatatandang kapatid ni San Juan Evangelista, anak ni Zebedeo at Salome. Mga anak ng kulog ang paguri ni Jesus dahil sa kanilang kapusuhan. Dati siyang alagad ni San Juan Bautista at isa sa mga apostol na naging saksi sa pagbuhay ni Jesus na anak ni Jairo. Kapagbabago anyo ni Jesus at sa kanyang pagpapawis ng dugo sa halaman ng pagsasabi. Siya ay inilalarawan na may dalang tungkod at tapayan bilang pagpapatunay ng pagsunod sa utos ng Panginoon sa oras ng kanyang pangaralan. Mayroon siyang kalis na simbolo ng kanyang pagtanggap sa saro ni Kristo. Siya ay pinakasi ng mga may sakit na rayumatismo. Siya ang pinakasi ng buong Espanya at sa kasalukuyan ay patron ng ating bayan. Santiago Apostol ang matanda. San Felipe Apostol, mula sa bayan ng Bethsaida, Galilea, disipulo ni San Juan Bautista. Bago pa man naging apostol ni Jesus, siya ang apostol na nagtanong kay Jesus kung nasaan ang Ama. Sumagot si Jesus, "Malaon ang panahon na ako'y inyong kasama, diyata't hindi pa ninyo ako nakikilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Makikita sa imahen na may isang banal na kasulatan, simbolo ng kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos." San Felipe Apostol. San Bartolome Apostol. Anak ni Tolomeo, kilala rin siya sa pangalang Nathanael. Siya ang tinaguriang apostol na pinakaprangka, sinilang sa Canaa, Galilea, at matalik na kaibigan ni Apostol Felipe. Isa siya sa mga saksi ng magpakitang Panginoong Hesukristo sa dagat ng Galilea matapos ang kanyang muling pagkabuhay. San Bartolome Apostol. Santo Tomas Apostol. Tomas, nangangahulog ang kambal sa wikang Arabic. Matapos ang pagpapako kay Jesus sa krus, si Tomas ay napahiwalay sa ibang mga alagad, kung kaya't hindi siya naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit noong makita ang Panginoon, inutos ni Jesus na ipasok ang kanyang
sa mga sulat nito. Matapos iyon, siya'y naniwala at nagwikang, Panginoon ko at Diyos ko. Santo Tomas Apostol. San Mateo Evangelista. Isinilang siya sa Galilea, anak ni Alfeo, tinatawag din siyang Levi, ang paniningil ng buwis noong panahon ng ating Panginoon. Siya ay sinasabing traidor at makasalanan. Ganun pa man, noong siya ay tinawag ni Jesus, agad siyang tumalima at sumunod dito. Ito ay isinisimulo ng isang tao o anghel sa kanyang larawan. San Mateo Evangelista. Santiago Apostol. Siya ay anak ni Alfeo at kapatid ni Judas Tadeo, pinsang buo ng ating Panginoong Hesus. Siya ang unang obispo ng Jerusalem. Ayon sa kasaysayan, ang kanyang tuhod ay halos katulad na ng sa kamelyo dahil sa walang tigil na pananalangin. Tulad ng ibang apostol, siya ay naghahawak ng tungkod at Biblia, simbolo ng kanyang pagpapahayag at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Santiago Apostol. San Judas Tadeo, anak ni Alfeo at kapatid ni Santiago Bata. Nagtataglay ang kanyang imahen ng larawan ni Jesus sapagkat siya ay pinsang buo at kamukhang-kamukha ni Jesus. Siya ang kinikilalang pinakasin ng mga imposible o di mangyayari. San Judas Tadeo. San Simon Apostol. Ang apostol na nagmula sa Canaa, Galilea. Kalimitan siyang tinatawag na Zelotes o Simong Makabayan dahil siya ay nasugid na tagasunod sa batas ni Moises. Si Simon ay isang karpintero, ngunit makikita sa kanyang imahen ang lagari na tanda rin ng kanyang pagkamartir. San Simon Apostol. Mga paso at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo ay nagsimula nang siya'y sumakit sa kanyang 30 taon dito sa mundo. Ang kanyang ministeryo ay binubuo ng kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang lupain upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ang kanyang mga himala at ang kanyang mga turo na nagbibigay aral sa ating mga puso at kaluluwa. Ang pagtukso kay Jesus sa disyerto. Si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ang diablo. Noon, 40 araw at 40 gabi ang ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at tinukso si Jesus sa pamamagitan ng pagkain, pisikal na kaligtasan at mga ari-arian. Napagtagumpayan ni Kristo ang tukso at iniwan siya ng diablo. Dumating ang mga anghel at naglulugod sa kanya. Ang pangalan ni Jesus sa babaeng Samaritana. Dumaan si Jesus sa Samaria, sa balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito, sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. May isang Samaritanang dumating upang umigib sa balon. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makainom?" Ang mga Hudyo at Samaritano ay hindi nakikitungo sa isa't isa, sapagkat may alitan ng dalawang lahi. Pinapakita ng tagpong ito ang pagiging tagapagdala ng kapayapaan ni Jesucristo. Ang pangalan ni Jesus sa babaeng Samaritana.
Nang mabalitaan ni Jesus ang pagpanaw ng kanyang matalik na kaibigan, agad siyang nagtungo sa Betania. Doon nakalibing si Lazaro na 4 na araw na namatay. Pagdating sa libingan, ay pinaalis niya ang batong nakatakip dito. Tumingala siya sa langit, nagpasalamat at dumulog sa Diyos. Pagkatapos nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." At lumabas nga si Lazaro na nababalutan ng hayong panlibing. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ng Betania. Ang pagbubuhos ng pabango kay Jesus ni Santa Maria ng Betania. 6 na araw bago magpasko, si Jesus ay dumating sa Betania. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro, isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humaling-muyak sa buong bahay ang pabango. Ang pagbubuhos ng pabango ni Jesus ni Santa Maria ng Betania. Ang nagtangis ni Jesus sa Jerusalem. Ang Panginoon ay tumangis, may 2 pagkakataon lamang na nabanggit sa Ebanghelyo ni Jesus. Si Jesus ay umiyak. Ang una ay ang pagkamatay ni Lazaro na kanyang matalik na kaibigan. At ang ikalawa ay nang makita niya ang lungsod ng Jerusalem. Tumangis ang Panginoon Jesus dahil batid niya ang napipintong pagkawasak ng banal na lungsod. Habang at tunay na pagmamahal ang dahilan ng kanyang pagtangis. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang kanyang lungsod, ito ay kanyang pinangisan. Kung nalalaman mo lamang ang araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y ligid ngayon sa iyong paningin. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. Ikatlong bahagi, mga paso ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Sa pagdating sa Jerusalem, ganap na nagsimula ang kanyang paghihirap o pasyon upang may sa katuparan ang kalooban ng Diyos Ama na mailigtas ang sanlibutan. Ang anak ng tao ang siyang naghirap at nagbata ng mga kasarinlan at kasalanan sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang mga sumasampalataya sa Kanya ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kinabukasan, nabalitaan ang makapal na taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem si Jesus. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at pumunta sa lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw, "Hosana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel." Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan nito, gaya ng nasusunod. Nang makarating sila sa burol kung saan tanaw ang buong Jerusalem, ay namangha sa ganda ang mga alagad. Inaasahan nila na gayon din ang reaksyon ng Panginoon. Ngunit nagulat sila nang makita na si Jesus ay nahahapis at lumuluha. Batid ni Jesus na ang lahat ng taong nagbubunying sumalubong sa Kanya ay isa ring sisigaw at kukopya sa Kanya sa panahon siya ay naghihirap. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ang paghihimala ni Jesus sa bayan ng Kana.
Habang nasa isang kasalan sa Cana Galilea ay naroon si Jesus kasama ang mahal na ina at mga alagad. Sa kalagitnaan ng pagtitipon ay naubusan ng alak. Bagamat hindi pa panahon sa pagtulog ni Maria, ay ginawa ni Jesus ang unang himala. Ang mga papayang pinuno ng tubig ay hinalang naging pinakamalalunam na alak. Ang paghihimala ni Jesus sa bayan ng Cana. Pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, ang dagat ng Tiberias. At sumusunod sa kanya ang lubhang maraming tao sapagkat kanilang nakita ang mga tanda na ginawa niya sa mga may sakit. Kasama niya si Andres na kapatid ni Simon Pedro. May isang batang lalaki na mayroong 5 tinapay na cebada at 2 isda. Sinabi ni Jesus na kaupuin ang mga tao, kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at ng mga pagpasalamat ay pinamahagi niya. At mula sa kakarampot ng mga pagkain ay nakakain ang lahat ng tao mula sa bangka. Ang kaganapang ito ay muling pagpapamalas ng Panginoon sa kanyang pagiging Diyos. Pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Ang pagpapaalam ni Jesus sa kanyang inang si Maria. Ang tagpong ito, bagamat hindi matatagpuan sa Biblia, ay nakasaad sa libro ng awit at salaysay ng pasyon mahal. Ang mahal na ina ay nagdadalamhan sapagkat kapit ito ang nalalapit na paghihirap ni Kristo. Ngunit muling pinawi ni Jesus ang kanyang kalungkutan nang ipinahayag niya ang pananatiling hanggang dumating ang oras ng Ama. Ang pagpapaalam ni Jesus sa kanyang inang si Maria. Ang huling hapunan ni Jesus sa piling ng mga apostoles. Dumulog si Jesus sa hapag kasama ang mga alagad. Dito niya isinaad ang patungkol sa pagkakalulog ng isa sa kanila. Isang pagtataksil na magiging hudyat ng panimula ng paghihirap ni Kristo. Higit sa ano paman, sa tagpong ito naganap ang unang misa nang itinatag ni Jesus ang banal na Eucharistia bilang pagpapahayag na sakramental ng misteryong Pascual, ang huling hapunan ni Jesus sa piling ng mga apostoles. Paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostoles. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad. At matapos nito'y pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanila. Nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag at nagwika. Dahil akong Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang ito'y tularan. Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostoles. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Gethsemane. Gaya ng kanyang kinabulian, umalis si Jesus na nagtungo sa bundok ng Olivo at sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila ng isang tukol ng bato. Saka lumuhod at nanalangin, "Ama," wika niya, "kung maaari, ilayo mo sa akin ang mga sarong ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Gethsemane. Ang nalulunusang Jesus matapos ang kanyang pananalangin. Habang nananalangin, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya.
sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkatapos manalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang nalulosang Jesus matapos ang kanyang pananalangin. Ang pagdakip kay Jesus na mga kawal ng templo. Sa pagtataksil ni Judas ay tuluyang ay pagkatulo si Jesus. Sinabi ni Jesus, "Ako ba'y tulsan at naparito kayo may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinadakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman." Pagkadakay, nilapitan siya ng mga kawal at dinakip. Ang pagdakip ni Jesus ng mga kawal ng templo. Ang pagkaharap kay Jesus kay Anas. Matapos dakpin, dinalagat si Jesus sa bahay ni Anas upang siya sa amin. Si Anas ay ginagalang sa sacerdote ng bayan at isa sa mga nakakatanda noon panahon niya. Agad niyang tinanong at bibya sa pamamaraan si Jesus. Sa kagustuhan niyang mapabilis ang paghatol kay Jesus, iniutos niyang dalhin si Jesus sa kanyang manugang at pulang siya sa sacerdote si Caiphas. Ang paghaharap kay Jesus kay Anas. Ang paghaharap kay Jesus kay Caiphas at sa Sanhedrin. Nang iharap si Jesus kay Caiphas at sa buong Sanhedrin at sa mga matatanda ng bayan, hinahanapan nila ng mga dahilan para ipapatay si Jesus, sapagkat ang Galilea ay nasa sakop ng Imperyong Romano, hindi nila maaaring hatulan ng kamatayan si Kristo. Habang naghahanap ng saksi na magsisinungaling laban kay Jesus upang maipapatay siya, sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, "Inuutos ko sa iyo, sabihin mo sa amin sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabi. Ngunit sinabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng taong nakapo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa alapaap ng langit." Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winarak niya ang kanyang sariling kasuotan at sinabi, "Ito'y kalapastanganan sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig na ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos." At siya'y nilulaan, pinagsusuntukan at sinampal. Ang paghaharap kay Jesus kay Caiphas at sa Sanhedrin. Ang pagpapahula kay Jesus ng mga kawal ng templo. Nang ipadala si Jesus ni Anas kay Caiphas, dito ay pinirikan siya ng mga kawal ng isang panyong mabaho at marunong. Ang lahat ay sumangkal at ang iba ay sumundok sa kanyang buong katawan, kasabay ang pagsasabi, "Hindi ba isa kang mahuhula? Bakit hindi mo hulaan kung sino ang sumasampal sa iyo?" Hindi natapos ang tagpong ito hanggang hindi nagsawa ang mga kawal sa pagpapahirap kay Jesus. Ang pagpapahula kay Jesus ng mga kawal ng templo. Ang pagtatwa kay Jesus ni Simon Pedro. Samantala, si Pedro ay nakaupo sa barko. Nilapitan siya ng isang aninang babae at nagsabi, "Kasama ka rin ni Jesus na taga-Galilea, hindi ba?" Ngunit tinanggihan ito sa harapan ng lahat. "Wala akong nalalaman sa sinabi mo," sagot niya. Pumunta naman sa may pintuan si Pedro. Nakita pa siya ng isang aninang babae at sinabi sa kanya, "Ang lalaking ito ay kasama ni Jesus na taga-Nazaret." Hindi siyang tumanggi, "Isinusumpa ko
ko nakikilala ang tao ko, sagot ni Pedro. Siya namang pagtilawak ng manok ang nahalaan ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilawak ang manok, 3 beses mo akong itatakbo. Lumabas siya at nangis na buong pagkakatawa. Ang pagkakatawa kay Jesus na Simon Pedro. Ang pagpapadamit kay Jesus ng puti ni Herodes. Iniharap si Jesus sa gobernador na si Pilato, ngunit wala itong makitang kasalanan na maaaring ipataw. Ipinadala siya ni Pilato kay Herodes upang siya ay litisin. Datapwat kahit anong tanong ni Herodes kay Jesus ay ayaw niyang sagutin ito. Ikinagalit ito ni Herodes. Si Jesus ay patuloy na kinunya ng mga kawal. Siniutan siya ng damit na puti at ibinalik kay Pilato. Ang damit na puti ay sumisimbolo sa paghamak sa kanya ni Herodes. Ang pagpapadamit kay Jesus ng puti ni Herodes. Ang pagpapahampas kay Jesus habang nakatapos sa haliging tabi. Samantala, si Jesus ay nililibang at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Iginapos nila si Kristo sa isang haliging bato. Hinampas na walang awa na tagos hanggang dugo. Gamit ang latigo na may diwa sa kanyang bahagi, halos 5,000 hagupit ang inabot ni Kristo. Dito muling natupad ang propesiya ni Propeta Isaías na ang Mesayas ay magtatamo ng imbayong hirap sa kamay ng mga Hudyo. Ang pagpapahampas kay Jesus habang nakagapos sa haliging bato. Ang pagkadismaya ni Jesus matapos ang pagpapahampas. Matapos hampasin ang Panginoong Jesus sa haliging bato, halos nawalan siya ng maring tao at nadismaya o nawalan ng pag-asa. Nagsisitangis sa mga anghel sa mga natamang paghihirap ng Panginoon. Nakayuko at nagbabata ng gupit ng parusa. Halos hindi na makita ang laman sapagkat ang kanyang katawan ay puno ng sugat. Ang pagkadismaya ni Jesus matapos ang pagpapahampas. Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran niya siya at sinuotan ng isang malapal na pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At paglibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinagluluhuran, kinaha nila ang tambo, at siya ay pinaghampas sa ulo. Ang pagpuputol ng koronang tinig kay Jesus. Ang pag-unawa ni Jesus sa mga natabong paghihirap. Tunay na kamangha ang kababaang loob ni Jesus. Sa kabila ng lahat ng hirap na kanyang dinaranas, ay buong kababaang loob niya inunawa ang mga pagkakataon alang-alang sa katuparan ng pangako na ligtasan. Ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan ang tanging nagpapatibay sa kanyang kalooban. Matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inalabas upang ipako sa krus. Ang pag-unawa ni Jesus sa mga natamong paghihirap. Ang pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus. Mula sa salitang Latin, namasdan ninyo ang tao. Matapos ang ibayang paghihirap kay Jesus sa pamamagitan ng pagkahampas at sa pagputong ng koronang tinig sa ulo nito, siya ay nilabas sa Pretorio, niharap siya ni Pilato sa mga Pariseo upang makita nila ang habag-habag na anyo nito. Sinabi ni Pilato, Ecce homo, ibig sasapit ang pag-aalala ng mga Hudyo sa pagpalayang ginawa ni Yahweh sa kasampung salong ng Pasko
Si Barabas, si Barabas. At ano ang gagawin natin sa tao ito? Tanong ni Pilato. Ipako sa krus, ipako sa krus, tugon nila. Ang pagkatanaw ni Pilato kay Jesus. Ang paghatol kay Jesus ng parusang kamatayan sa krus. Muli ay iniharap si Jesus kay Pilato upang pinanggawad ng hatol. Walang magawa si Pilato kundi pakinggan ang hiling ng mga Hudyo. Kaya't naghugas siya ng kamay bilang tanda na siya ay malinis sa hatol na kanyang ibinigay. At doon ibinigay ang hatol ng bayan, ang pagpapako kay Jesus sa krus doon sa bundok ng Golgotha. Ang paghatol kay Jesus ng parusang kamatayan sa krus. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Naparito si Jesucristo sa mundo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kamatayan ni Jesus ay ang walang hanggang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Buong pagsunod, pagmamahal at kababaang loob na tinanggap ng Panginoon ang mabigat na krus. Ang krus na siyang simbolo ng di matatawarang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Ang krus na nagugnay sa tao at Diyos. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Ang pagpasag ni Jesus ng krus. Pinasag ni Jesus sa mabigat na krus kasabay ng pagtitiyan ng mga Hudyo. Jesus Nazareno, ang hari ng mga Hudyo, kasabay ng paglibak ng mga ito sa Kristo. Bilang pagsunod sa atas ng Panginoon ay buong giliw niyang niyakap ang kanyang krus. Ang mga krus na naging mabigat na halos sa balikat ay sumusugat. May tutulak upang pinitin siya'y lumakad. May lumulura at umaalisista. Sa harap ng galing ng mga kaumbayan na nooy pinagaling niya. Ang pagpasag ni Jesus ng krus. Unang pagkadapa ni Jesus. Dahil sa bigat ng krus na dinadala ni Jesus at sa mga sugat na natamo niya, siya ay napasubsob sa unang pagkakataon. Hindi niya nakayanan ang pagtayo muli. Siya ay napatigil sandal. Wala man lang kadamay mula sa kanyang mga alagad. At nooy tanging ang kanyang ina ang pinagkukunan niya ng lakas ng loob at pag-iisip. Ang unang pagkadapa ni Jesus. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus. Dala ng hirap at sakit na dinaranas ni Jesus, muli siyang nadapa sa ikalawang pagkakataon. Sa bawat hakbang niya ay tila lalong bumibigat ang krus. Paalinsabay, ang pagkirot ng sugat sa buong katawan, dulot ng dinanas na paghampas dito. Ngunit tulad ng unang pagkakataon, ay muli siyang tumayo at naglakad upang matupad ang nasusunod.
Jesus sa mabigat na krus patungo sa Kalbaryo ay sinusundan siya ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananagdipa. Dahil sa kanya, inimon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog at mga natutulang hindi nagdalang tao, ang mga bibig na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, bumuho kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginawa sa kahoy ng saliwa, ano naman ang gagawin sa tuyuan? Ang pagkasalubong ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Ang paghuhubad at pagpapainom ng abdo kay Jesus. Nang makarating siya sa bundok ng Golgota, halos matuyo na at tumikit na sa kanyang damit ang mga sugat sa kanyang katawan dahil sa matinding sikat ng araw. Pinubaran siyang pilit na naging sanhi ng muling pananaliwa at paghampi ng kanyang mga sugat. Ayon sa kinaugalian, ang mga makasalanan na hinahatulan sa Golgota ay pinapainom ng alak na may halong mira at abdo bilang palit sa pait ng kanilang budhi. Subalit, ni katingting ay hindi uminom si Jesus, tanda ng kanyang kalinisan. Ang paghuhubad at pagpapainom ng abdo kay Jesus. Ang pagpapakumbaba ni Jesus sa Kalbaryo. Nalalapit na ang katuparan ng pagsagip sa sanlibutan. Ilang sandali bago ang pagpapako sa ating Panginoon, mula sa kataas-taasan sa langit ay nagpakumbaba ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Lumuha ang mga anghel sa hirap na dinanas ni Kristo, at ang lahat ay buong kababaang loob niyang tinanggap. Ang kanyang kababaan na marapat na huwaran nating mga Katoliko. Ang pagpapakumbaba ni Jesus sa Kalbaryo. Ang pagdadalamhati ni Jesus sa Kalbaryo. Sa gitna ng paghihirap ay nagdadalamhati si Jesus. Nabalot siya ng panglawan, siya'y nagustuhan dahil sa ating mga pagsasalamsam. Si Jesus ay hinamak at nakwil ng mga tao. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ang pagdadalamhati ni Jesus sa Kalbaryo. Ang pagpapako kay Jesus sa krus. Nang sumapit ang ikasiyam ng umaga, ipinako nila sa krus si Jesus. Hindi umabot sa butas ng krus ang kamay ni Jesus, kaya't ang kanyang mga braso ay binatak at pilit na pinarating sa butas na nakatakda sa krus. Matapos ay walang awang binaligtad ang krus upang malungkutin ang mga pako sa likurang panig. Ibinayubay ang kanyang banal na katawan. Ibinayubay ang katawang banal ng Diyos, Anak, na puno ng sugat, at sa itaas na panig ng krus ay ang salitang Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Ang pagpapako kay Jesus sa krus. Si Jesus at ang kapalad na magnanakaw. Kasabay ng paghihirap ni Jesus, may dalawang magnanakaw na kapwa nakapako din sa krus na katulad ni Kristo. Ang isa ay bahagyang nangungutya kay Jesus, habang ang isa ay dumulog na alalahanin siya sa panahon ng paghahari ng Diyos. Walang pasubaling sinabi ni Jesus dito, "Sinasabi ko sa iyo,
ngayon din na isasama kita sa paraiso. Si Jesus at ang mapalad na manlalaki. Ang paghihirap ni Jesus sa krus. Nakabayubay sa krus ang Panginoon. Taglay ang sakit at hirap na dinaranas ng kanyang banal na katawan. Subalit hindi lamang ang kanyang katawan ang dumaranas sa sakit, kundi pati ang puso niyang pinuputya at nililibang ng mga tao. Tanging ang mahal na Birhen at ilang mga alagad na nakatayo sa kanyang paanan ang pinagkukunan niya ng lakas. Tunay na nalalapit na ang oras at ng kaligtasan. Ang paghihirap ni Jesus sa krus. Ang mga disipulo at tagasunod ng Panginoong Jesus. Galing sabay ng pangangaral ni Jesus ng mabuting balita, ay nanatili sa kanya ang mga disipulo at tagasunod. Mga disipulong nagsakripiso at naglaan ng kanilang makakaya at naging tapat sa Panginoon noong panahon ng ministeryo nito. San Lazaro ng Betania. Si Lazaro, kapatid ni Marta at Maria, na nagmula sa bayan ng Betania. Siya ang kaibigan ng ating Panginoon na may ilang araw ng pumatay. Dahilan sa pagtawag ni Marta sa Panginoon, ay muli na itong binigyan. Siya ay ginugulita sa huling linggo ng Kwaresma o Domingo de Ramos, bago'y pagdiwang ang Panginoon Jesus. San Lazaro ng Betania. Sa Marta ng Bedan, ang salitang Marta ay lumasing ang Aramaico na nangangailangan ng babaeng kadabangalan ng bayan. Siya ay kapatid ni Lazaro at Maria. Nakiusap siya kay Jesus na pagsabihan ng tumutulong ang kanyang kapatid na si Maria sa paghihintay. Sabi na ito'y magpapahalik sa kanya. Siya ay kinikilalang patrona ng mga may bahay, labanggera, magandang dalaga, tagaluto, nutritionista, kasambahay o mayordomo, nangangasiwa ng ospital, kasera at panglalakbay. Santa Marta ng Betania. Santa Maria Cleofe. Sa pagkakapako ni Jesus sa krus, nakatayo sa tabi niya ang kanyang ina at ang kapatid na babae na asawa ni Cleophas na si Maria Cleofe. Isa si Maria Cleofe sa kapapalad na babaeng nakasaksi sa pagliligtas ni Jesus sa sanlibutan. Hawak niya ang kamanyak sapagkat ito ang dala niya nang dumayaw sila sa libingan ng Panginoon noong araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Maria Cleofe. Santa Maria Salome, asawa ni Salome ang paggagang ulo. Si Salome ang ina ng dalawang apostol ng Panginoon na sina Santiago Matanda at San Juan Evangelista. Si Salome ang babaeng tinutukoy sa bagong tipan na humiling kay Jesus na paupuin ng Panginoon. Sa kanyang tabi ang dalawa niyang anak sa kaharian ng Diyos. Isa rin siya sa mga nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Dala niya ang insenso para sa banal na katawan ni Jesus. Santa Maria Salome.
ang Mariyang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, si Maria Magdalena, Maria Salome, at Maria ina ni Santiago na sinasabing si Maria Aulo ay nilalang pabango upang ibahin sa bangkay ni Jesus. Sa kanyang imahen ay makikita ang isang paghubo at itsurang stinti. Kaya naman ay ito ng bakal na tangkay na siyang ginamit sa ating Panginoon kung siya ay nabitin sa haligid bato. Siya ay patrona ng mga babaeng naglilingkod sa simbahan, gayon din ng mga nagpapaanak o kumadrona. Santa Maria Magdalena. San Nicodemo. Si Nicodemo ay isa sa mga lihim na tagasunod ni Jesus. Sinasabing isa siyang Pariseo at miyembro ng Sanhedrin. May dala silang aloy at mira na tanda ng kanyang pagtulong sa pagbababa at paglilinis ng banal na katawan ng ating Panginoong Jesus. San Nicodemo. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, Evangelista. Siya ay isang babaeng disipulo ng ating Panginoon. Tumulong sa paghahanda ng hinamona ng Panginoon sa Kristo at may-ari ng tama ng pinagbarusa ng hinamona. Siya ay ina ni Juan Marcos na isa sa mga tagasunod ng mahal na Panginoon. Pinipin naman ay isa sa 4 na Evangelista. Si Maria ay isa rin sa mga babaeng tagasunod ng Panginoong Jesus. Rin ang naging papel niya sa pagpapakasakit ng Panginoon, sapagkat siya ay saksi sa banal na pasyon hanggang sa kamatayan at paglibing kay Jesus. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, Evangelista. Santa Veronica. Mula sa salitang Latin na vero o bira, na ang ibig sabihin ay panyo o piraso ng tela, at nika o icon na katumbas ng larawan. Ang babaeng nagpahid ng panyo sa banal na mukha ni Jesus. Pagkadinig ng ingay ng mga nagpaparusang mga kawal sa Panginoon, ay agad siyang lumabas ng bahay. Sa awa at habag kay Jesus, ay kinuha niya ang sultang birang upang ipahid sa naghalong dugo, pawis, at laway sa banal na mukha ni Jesus. At doon sa panyo ay napakintay ang mahal na mukha na pagligtas. Kaya siya ay tinawag na Veronica, ang larawan sa panyo. Santa Veronica. Mga imahen na dumagtas sa pagpapakasakit ng Panginoong Jesus. Sa pagsapit ng mga araw ng pag-uusig kay Jesus, may mga alagad na natili hanggang sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ng ating Panginoon. Silang buong tapang na tumayo sa paanan ng krus, na tila nadudurog ang kanilang mga puso habang tinititigan ang kaawa-awang kalalagayan ng tagapagligtas. Santa Maria Magdalena. Mula sa salitang Hebreo, Miriam na maaaring nangangahulugan ng dapat na sakit, pag-aalsa o hiniling na sakit. Ang babaeng
isang taga-Galilea na anak ni Zebedeo at Salome, at kapatid ni Santiago ang matanda. Siya ay disipulong minamahal ni Jesus. Nanatili siya sa tabi ng mahal na birhen. Siya ang disipulong minamahal ni Jesus. Noong panahong naghihirap si Jesus, simbolo niya ang isang agila, dahilan sa taas ng lupa ng kanyang diwa, kung sinusulat niya ang salita ng Diyos. Nung siya ay dalhin ng Roma upang usipin, siya ay nilagay sa kulong ng langis, subalit di palang nabuhay. Ang pinakahuling namatay na apostol, dala ng kanyang katanda. San Juan ang pinakabawa. Inang nahahapis. Hindi mailalarawan ang sakit na dinanas ng mahal na Birhen noong mga panahon ng pasyon ng kanyang mahal na anak. Siya ay napahiwalay sa karamihan, kaya ang hapis niya ay nalagdagan nang siya ay mapalayo kay Jesus. Kaya't nang sila ay magtagpo, halos madurog ang kanyang malinis na puso sa hirap at bigat ng krus na dala ng Panginoon. Inang nahahapis. Pagtasin natin ang banal na posisyon ng ating panalangin. Sundan natin ang istorya ng dakilang pag-ibig. Tunghayan natin ang mga tagpo sa pagtungo ng Panginoon sa Kalbaryo, ang kanyang pagbagtas sa kamatayan, nagdulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Hinatulan siya, ipapako sa krus. Sundan natin siya kasama ang kanyang inang nahahapis na nakasubaybay sa kanyang nag-iisang anak na pinarurusahan at niaapi. Tunghayan natin ang pagsamo ng isang ina sa kanyang anak upang maibsan ang pagdarusa, sakit at bigat na dala-dala ng kanyang nag-iisang Jesus, ang kanyang batang sinangkol at inaruga na ngayon ay nagdurusa sa kasalanan ng iba. Ang pinarurusahan at ang papatayin ng pangalan ni Jesus Nazareno. Taga-Galilea, ibalilipa at pamangal sa krus. Ito ang ganap na hatol ng makapangyarihang hukom na si Poncio Pilato dahil sa kasalanan ng pagpapanggap na si Hari ng mga Diyos. Pagayuyon at palamara, mapagpasampalatayang hanap daw ng Diyos. May bantang umagaw sa Roma at Jerusalem at lumubig kay Cesar na ating hari, bago siya'y anak ng taong haba. Ito ang dapat panulin ng kapatamparasan. Panalin, doon sa krus, doon sa tuktok ng Kalbaryo, siya'y pagitna sa dalawang magnanakaw. Nang matanyak sa lahat, si hari ng dalawang palamara. Kaya't nang di ka ulinay, sulong, lamat, at nang magabat na ang lahat ng hatol. O mga Ginoong Justitians, di na kayo nahabag di sa susupaso, dahil sa di makayanang paghihirap. Pater Juanes super omne,
O mga apostoles, kung inirang at inahan, nangasan kayong dako, nasaan ang inyong sampalataya, ang inyong ganti at pagdaman? Bakit wala isawang umalalay sa aking kahirapan? Ay, nako, ikaw naman kaya kahit namimindon ay nakakayang magbata na di mo sila yan ang mata. Yaring bugtong mong anak na ngayon nagdurusa, inang sa'kin nagsambon, nagandok ka at nagmamahal. Nasaan ka ngayon sa oras na ito? Matinig mo na ang tinagoy-tagoy niya rin iyong anak na naghatid ng buhay. Kapag dinig ng birheng tigib ng hapis, ng kalaging-laging na sigaw ng berdugo, mapagsiwalat ng parusang lalo at lampas, at ang panaghoy na kanyang sinisid ng manunubas ay parang matulis na sundangan naglagos sa kanyang puso. Kaya nga't di siya nanganib sa mga sandata at kabagsika ng mga berdugong nagpaparusa. Sumagi siya agad sa kakapalang tao nang di magkamayo ng ingay, hanggang sa siya'y malapit sa kanyang sinisita at iniibig na. Oh, nakong singin. Kapag taka na may tumunghay ang kanyang si Jesus, niyakap ng birhen at ipinahayag ang bumabalong na luha, ang walang kasintinding kapighatian, at ganito ang sinabi. Oh, nakong sinisinta, liwayway at kapayapaan ng buhay, nangina mong naririto at di ka binabayaan. Kamatayan kong mapait yang iyong pagdurusa. Oh, anak ko, aping-api ka sa lahat ng dito'y natulan. Para kang hindi sinanggol ng inang nagmamahal-mahal. Tulad ng ginawan nang walang gawa sa'yo, oh Dominic Belimeni. Lalo ko pang ibig na ko ang maghirap pagpasali ang krus at mamatay. Ikaw lamang,
mapayapa at mabuhay. Kung ikaw, bunso ko, ay mamatay, ay ano pa kaya ang halaga ng nangungulila mong ina kung di ka makikita ang kanyang luwalhating anak? Oh, masintahin kong ina, patawad at di ko matutupad ang hinihingi mo. Na ako'y ahalinhan mong magpasan nitong malaki at mabigat na krus. Pagkat ito'y ako ko at kalooban ng aking ama, upang maligtas sa kapihan at pagkalipin ng lahat. Kaya umurong ka na kalapating malinis sa dong ni Noe na iyong pinanggalingan, at masasalpang lubhang sigwa ng aking pagdurusa. Malayo at di pasukat matanaw ang bahagi ng kapayapaan. Ang iyo pang mga luha o inibig kong ina ay lalo pang nakabababaw sa aking kahirapan. Nang maunawaan itong inang tigib ng sakit, na siya'y walang karapatang humalili sa kaniyang anak, ay umurong na siya. Ngunit lalong naragdagan ang kanyang matinding kapigatian, na halos nawalan ang kanyang dibdib sa di makayanang pagbabata. Multi enim gemitus mei et curmeum morens. Dito na nga natupad yung hula ni Simeon Propeta doon sa templo ni Solomon. Etuam ipsius animam dolores pentransibit galodius. Ang kaluluwa niya ay paglalampasanan ng sundang na kasakitan. Dili-dilihin mga kapatid ng Kristyano, kung gaano kalaking hirap at kamatayan ng pinuhunan sa atin itong manunubos sa si Jesus at ng kanyang mahal na ina sa pagtubos at pagsakop sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mapagaling dito at sa kabilang buhay siya nawa. Sa pagsulong ng daan patungong Kalbaryo, itinulak palayo ng mga soldados ang mahal na ina, kung kaya't napahiwalay siya sa kanyang anak. Muli niyang sinundan ang mga bakas ng dugo sa lansangan. Naway magsilbing daan ng krus patungong Kalbaryo ang mga kalye dito sa ating bayan ng Paite.